mayong aga nga mga kaabyanan kag mga kauturan sa Ginoo. Sa sining aga makapadayon naman kita sa pagpamalandong sa pulong sang Dios sa aton nga devotional kag salamat gid sa Ginoo that He has allowed us to enjoy again this day sa pag-upod niya sa aton, sa pag-bless niya sa mga kinanglanon naton. Kag subong man nga sa diin paghatag naman sa pusong kagabakod sa aton nga mga kabuhi agon matubang naman naton ang ining adlaw nga sa pagpangangkat sang demand sang panahon. Kag sa aton pagpadayon sa pagpamalandong sa pulong sang Dios diri sa 1 Peter chapter 2 pagabasahon akon diri verses 3 to 5 na siling, "If so be ye have tasted that the Lord is gracious, to whom coming as unto a living stone is allowed indeed of men, but chosen of God and precious. Ye also as lively stones are built up a spiritual house and holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ." Kabay pang Ginoo mag-bless ang iyang pulong nga aton nga pagpamalandongan. Ang ining mga verses nga napatuloy ni sa aton nga sa din kaupod sa mga ginadresan niya sang sulat ni Apostol Pedro nga mga Kristohanon sadto ayhan sang una nga nagpanglaag-laag sila tungod ginaalaga sila sa mga religious authorities kag mga katawhan nga sa din nagapuntra sa ila. Kag gusto lang ni Apostol Pedro nga i-encourage sila sa pagpadayon sa ilang relationship sa kay Kristo Jesus subong nga ila Ginoo kag personal nga maduluwas. Kag ang ini nga mga dinalan ginahatag ni Apostol Pedro sa ila ang iyang sulat agud nga ma-encourage sila nga magpadayon sa pag-alagad sa Dios. Kag subong man kita ang demand sa panahon subong madamo kita sang mga ginatubang nga mga pagpanghangkat sa pangabuhi. Kag it is very encouraging to note that the Word of God is there to have an encouragement sa aton nga makapadayon kita sa pagsunod sa kabubuton sang Dios. So sa aton nga pagtuon sa pulong sang Dios, diri una makita naton nga gusto sang Dios ipakita sa aton that He is so gracious. The Lord is gracious. 1 Peter chapter 2 verse 3, "If so be have tasted that the Lord is gracious." Tuod gid no nga ang Ginoo naton napunan siya sang bugay kag kaluoy sa aton kabuhi. Or if not, ano ayan ang aton matabuan o kung ano ayan ang nadangatan naton kung ay ang bugay sang Dios nga nagapadayon sa aton kada adlaw. So we praise God that His grace He is full of grace sa aton kabuhi. Kag siling ni Apostol or rather ni sa Psalmist sa chapter 34 verse 8, "Who see that the Lord is good, this is the man that trusted in Him." So ang word nga gracious dire will be defined as good, useful, gentle, pleasant, productive, or beneficial. Ang Ginoo naton no nagahatag sang bugay agud mangin produktibo kita nga mga kanakan niya. It was translated the word gracious diri sa verse 3 sang 1 Peter chapter 2. It was translated in English also sa Matthew 11 verse 30 as easy. "For my yoke is easy," siling ni Lord Jesus Christ sa ginambal niya sa Matthew. No? "And my burden is light." So butilingon pang ang Ginoo wala nagapabugat sa aton. Hindi siya maghatag sang kabugatan sa aton. Meaning, He wants us to be rested. That is His promise to us. He wants us to be confident in our walk, in our Christian life. Gusto lang gid niya nga magmangin mahapos ang aton pagpangabuhi. That is why His burden or rather His yoke is easy. And also sa Luke chapter 5 verse 39, it was translated in English also as better, maayo. So ang Ginoo naton, tuman gid kaayo, maayo gid siya nga Dios. No?
ang Ginoo mambal kita nga sa buko sa aton kabuhi mambal baw ng Ginoo tuman gid kayo. That is why kada blessing nga ginatag niya sa aton mambal kita, the Lord really is good. So that is why siling sang Psalmist 34 verse 8 sa Psalm, niya, "O taste and see that the Lord is good. Truly, the Lord our God is a very good God." No? Wala gid siya sang may malain nga ginahimo para sa aton kabuhi. Ano ay no? Nga ginahatag sang Dios sa aton kalainan, no? Ano ay ang aton kabuhi. But truly the Lord is good. The Lord is better, no? Maayo gid. And also in Luke chapter 6 verse 35, it was also translated as kind, no? Maayo. So kita lang gid naton nga ang Ginoo is so kind. So all in all, mambal naton nga gusto lang gid sang Ginoo ipa-appreciate sa aton that He is so gracious. That is why ang pulong sang Dios nagatawag sa aton sang atensyon nga sila, "Oh taste," siling sang Psalmist, "Oh taste and see that the Lord is good." Nya karika mo tilawin ninyo nga kung ano ang kaayo sang Dios. That is really very good, no? Kag kita nga mga tumuluo nga nagsalig kay Lord Jesus Christ subong aton Ginoo manluluwas, makita tagid o kung nakita tagid kung daw ano kabugana kag katahom ang iyang loving kindness kag forgiveness sa aton kabuhi. Kung hindi loving kindness ang Dios sa aton kabuhi, ano ayan kita? But truly God wants us to appreciate, God wants us to enjoy His graciousness in our lives. So, si Pedro nag-aayo sa mga tumulo nga magkabuhi kita suno sa kabubuton sang Dios so that we may know, or rather we may grow in grace kag maga-increase kita sa aton spiritual understanding so that we will be able to taste and see that the Lord really indeed is gracious. The Lord really is indeed gracious sa aton pangabuhi. So, ang pulong diri nga to taste is a very beautiful word. No? Tama ini katahom nga tinaga. Nag-describe ini isang gastronomic experience naton o kung pag-enjoy sang mga matahom nga mga pagkaon kag mga manami. To experience eating good food kag ma-enjoy naton ang aton nga ginakaon. So the Lord is offering us the best there is sa aton nga kabuhi. He wants us to enjoy life that is available for us. Ang problema lang galing kay we are enamored sa mga junk foods ang kalibutan nga gina-offer sa aton kabuhi. Ambot lang kung may-ari diri sa aton nga naga-enjoy gid sang junk foods, pero ang junk foods nga gina-offer sa pagkaon hindi gid ni makahatag sang ikaayong lawas sa aton kabuhi. No, ang aton mga kabataan dapat mapaiway naton sa mga junk foods. Likewise, sa spiritual life naman naton, madamo sa mga junk foods ang kalibutan nga gina-offer. Mabudlay lang kung naga-enjoy man kita sa pagkaon sang junk foods ang kalibutan. Kagula gid sang may maayo nga ginadulot ang ini nga mga spiritual junk foods. So bisan ano pa katahom ang dekorasyon sang lamisa kung ang pagkaon nga gina-offer, junk foods, way gid sang maayo nga epekto sa aton kalawasan. Hindi ina maayo nga pagkaon. So because the reason why God wanted us to taste and see His goodness is that He wants us to be blessed. He wants us to be blessed. No, siling niya sa Psalm 34 verse 8, "Oh see and oh taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusted in Him." Meaning, God wants us to prosper. Gusto gid sang Dios sa aton nga magprosperos kita sa aton spiritual journey. Ang mabudlay lang kung kaysa napunot naton ini nga prosperity sa mga material nga mga bagay nga magmanggaranon kita sa manggad sa kwarta. But no, na-refer diri nga prosperity or success, nag-refer ini siya sa spiritual prosperity nga mag-grow kita. God wants us to enjoy Him, to be prosperous in our spiritual life, to grow and be mature in our spiritual life.
agod nga kung ano mga pagpanghangkat, mga pagtilaw sa pangabuhi, kung ano mga pagsulay o kung mga temptations, will be able to overcome because God has helped us. He wants us to be successful. He wants us to be happy. Magmangin malipayon kita sa aton nga pag-alagad sa Dios. Ang word ring blessed, blessed, He wants us to live a fulfilled life. Ang pag-alagad naton sa Ginoo mangin fulfilling, mangin malipayon ang aton kabuhi tungod kay ang Ginoo ginakalipay naton. So He wants us to enjoy life to the fullest. Oh, taste and see that the Lord is good, and blessed is the man that trusted in Him. So God wants us to enjoy Him as He is a gracious God. And also, the Lord wanted to mold us. No, hindi lang gracious ang Ginoo nga pinalanggaon sa kaayo sa iya, maayo ang iya nga gino-offer sa aton. Likewise, God wanted to mold us. Sa 1 Peter chapter 2 verse 5 makita nato nini. Ye also as lively stones are built up a spiritual house, an holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. God wanted to build us up. Meaning, gusto sang Diyos i-mold kita into a man that He wants us to be. Gusto niya nga makita naton ang aton kung gilingon suno sa espiho sang Diyos. Gusto na sang Diyos nga makita ang aton kung gilingon, hindi suno ya sa aton kung gilingon pagsaysap sa aton kung gilingon. God wanted us to see us according as He size us up. Suno sa pagtanaw niya sa aton. That is why our gaze, o kung ang aton talaksan, hindi ang iban nga tao. Ang aton talaksan, hindi kita aton sa aton kaugalingon. Ang aton talaksan, amoy ang Ginoo sa aton kabuhi. So as we continue to journey with God day by day, He wanted us to be shaped into a beautiful house, into a spiritual house, no? A special and architecturally designed house fitted for a royalty. No? It is not a house built nga kung ano lang ang isugpon, dira nga kung ano nga mga materialis ang available, kung anong isugpon sa haligi, sa mga dingding, kundi God wanted us to be built into a beautiful house nga may design niya sang Diyos para sa aton kabuhi. No? To build a spiritual house, a beautiful house, it needs a good design and a good architect, no, that can make you one according to our budget. So ang Ginoo ya may unlimited budget para sa aton balay nga espirituhanon. So the word to build here is to build up a character. No? To build up a character. God wanted to mold our character. Ang pulong sang Dios madamo sang ginatudlo sa aton agud magmangin maayo nga aton nga espirituhanon nga pangginawi. God wanted to build us into a man that God wants us to be. No? Ang aton nga karakter importante gid. This is the reason why ang gusto sang Dios i-build up kita. Kay gusto sang Ginoo nga makita sa mga katawhan nga wala pa kay Kristo Jesus ang aton nga karakter. That's why mangin blessing kita sa iban nga mga tao kung na-build up ang aton nga karakter kag nakita nila ini ang picture o kung ang laragway o kung ang shadow sang Ginoo paagi sa aton nga kabuhi. No, paagi sa aton nga kabuhi. That's why mangin blessing kita sa mga katawhan kasi din ma-encounter naton. Mangin blessing kita sa mga katawhan nga ma-meet naton kada adlaw kag masira naton sang gospel. Hindi lang niya nga bura ang aton nga baba sang pulong sang Dios. Ang aton nga karakter why gid transform sang Dios. This is why God wanted us to be transformed into an image like the Lord Jesus Christ. Ang word dire nga to build sa Chinese mind, no, sa Chinese nga definition is to improve someone's mind. To build is to improve someone's mind. No? I-improve ang pinsar. Ang galining gusto sang Diyos sa aton. God wanted us, our minds, to be filled up with His wisdom.
Sa Philippians chapter 2 verse 5, sila niya ni Apostle Paul, na let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Sila niya, let this mind be in you, which was also naaraman kay Kristo Jesus. The mind that Paul refers to here is the focus, ang focus sa kabuhi ni Lord Jesus Christ nga mapainubuson. It is to have the attitude nga kaangay sa kay Ginoong Jesucristo. Kag gina-describe na ni Apostle Paul how the Lord Jesus Christ acted. Sa Philippians chapter 2 verse 6 to 8, siniya, who being in the form of God thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men, and being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. The Lord Jesus Christ lived an obedient life. He died innocently on the cross. Tungod sa iyang pagpaubos, ang pulong sang Diyos, ginambal sa Ephesians chapter 2 verse 9, wherefore God also hath highly exalted him, ginpataas siya, and given him a name which is above every name. Puso sang Ginoo sa aton nga to have the mind of the Lord Jesus Christ is in humility, in humbleness. Kaya ang Ginoo gusto niya nga i-lower kita ang aton nga tagipusod, mag-bow down kita sa kabubuton sang Dios. So as we bow down to the will of God, it really shows to us that we want to be subjected to His will in our lives. Kagang makita gilid naton nga si Ginoong Hesus, He knew all along that He is the Son of God and He is equal with God. Pero wala siya nagpakita sang pabugal nga sang dito sa cross. He humbled Himself. He subjected Himself to the will of man. Ginbakol, ginkastigo, ginlampusan until death sa iya kamatayon. So amo ning mga tumulo nga gina-encourage sa pulong sang Dios to live humbly after the example of the Lord Jesus Christ, so that we will be able to please God in their life. It's in the mind setting. It is in the framing of attitude that is very important to live a Christian life. That is why God wanted us to be filled up with the mind of Christ that is embedded in the Word of God. So, ang pulong sang Diyos, nag-encourage sa aton, nag-inspire sa aton to give us courage, to give us a spiritual strength, naghatag sang paglaom sa aton, sa pagtubang naton sang kadadlaw naton ng mga pagtilaw. Gusto sang Diyos nga i-strengthen kita. Gusto sang Ginoo nga i-empower kita so that we can go on journeying with God day by day. So that way, we'll also learn and be able to encourage others also. We'll be able to be an encourager. Mangin encouragement kita para sa iban. That is, sa ang purpose ang Ginoo sa aton, nga sa din madamo nga mga tao ang masira naton sa gospel. As we see today sa aton palibot, madamo sa mga tao nga hopeless. They're longing. Madamo pa sa mga tao nga way na hatagan sang vaccination. Ang mga frontliners ng iban, kulang pang mga vaccines nga gina-inject sa ila. And many still are hoping to have vaccinated. And we hope nga mag-abot na ina para sa kadamuan. But our hope, our biggest hope in life is the Lord Jesus Christ. Siya ang aton paglaom. So meaning ang mga tao nga wala sang hope, kita ang gamiton sang Dios nga mangin encouragement kita sa ila. So for this reason, our Christian life is full of life and beauty if God is the center of our life. Because God wants us to live a life that is full of hope, na mangin blessing kita sa iban. To live a life that is full of God's expectations according to His beautiful designs sa aton kabuhi. Sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16,
siling dira sa pulong sang Dios, know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? So sa pagmul sang Dios sa aton, gusto gid niya nga mangin matahom kita. Kay sa rason nga ang balya temple of God gali kita. Imagine mo ang templo sa Jerusalem Santo sang time ni Solomon, tuman katahom. O tuman ini katahom. Kung may iban pa nga mas matahom sa itong ating nga balay o kuluyan, amo na ining pinakapatahom sa tanan. Inahuman ini kag naadornohan sa mga malahalon nga mga bato, kag puro nga pila, kag bulawan ang iya nga mga dekorasyon. Ang mga epektos, ang mga implements sa sulod sang templo, mga malahalon nga mga butang. Gani gusto gid sang Dios nga magmangin matahuman kita bilang mga sumulunod kita ni Ginoong Hesus. So nga aton punto dire, kabay pa nga tugutan naton ang Dios nagmangin bugos nga tag-iyas ang aton nga kabuhi. Kay kung maiban pa nga nagapanag-iyas ang sining kabuhi naton, hindi kita mangin mabinungaon sa aton pangabuhi. Gani mga utod, no? Atagan gid naton sang hulot ang ini nga pagsunod naton sa gusto sang Dios sa aton kabuhi. Tungod kay ang Diyos gracious. He wants us to enjoy His provisions, to lead a fruitful life. The reason why He wanted to mold us into a spiritual house, the temple of the living God. So kabay pang Ginoo mag-bless sa aton nga pagpamalandong kag para sa sining adlaw, allow me to pray for us. Loving Father, salamat gid sang ining nga adlaw ginatang nimo samon, makapalapit kami sa imo, makapamalandong kami sa imo nga pulong. Kag we thank you, loving Father, for your holy presence nga hindi nimo kami pagbabayan. We thank you, Lord, for being an encouragement, your word to us. And we thank you, loving Father, na hindi nimo kami pagbabayan. I-bless ang kada isa, Ginoo, sa ilang mga obligasyon, mga trabaho. Proteksyonin kami sa mga pamalatian, sa virus nga ginaatubang namon hindi namon makita. Ayuha man Ginoo mga kauturan namon, mga frontliners nga ayhan natapikan sa virus sa mga balatian. I-bless ang kada isa, Ginoo, para sa sining adlaw. For your honor and glory, we pray in Jesus' name. Amen.